Halos 3 taon na ako nagbebenta online nang mangyari ang kwentong ito. Mara ang pangalan ko. Nagsimula lang ako noon sa pagbebenta ng ilang damit at gamit na hindi ko na kailangan. Una, paisa-isang post lang sa marketplace. Kapag may interesado, magkikita kami sa mall o kaya ipapadala ko sa rider. Hanggang sa napansin ko mas mabilis pala ang bentahan kapag naka-live. Noong una, nahihiya pa ako. Hindi ko alam kung paano magsalita sa harap ng kamera, lalo na kapag 2 o 3 lang ang nanonood. Pero habang tumatagal, nasanay rin ako. Eventually, ginawa ko na itong maliit na negosyo. Hindi lang damit ang tinda ko. Kung ano makita kong mura at alam kong maaari kong ibenta nang may kaunting tubo, binibili ko. May mga bagong gamit, may pre-love, may bags, sapatos, accessories, dekorasyon sa bahay at kung minsan, pati maliliit na appliances. May mga tao kasing naglilipat ng bahay na gustong maubos agad ang gamit nila. May mga nagde-declutter, may mga seller din na kailangan ng pera kaya binibenta ng maramihan ang gamit nila. Kapag maganda ang presyo, kinukuha ko. Hindi ko na tinatanong kung kanino dating pag-aari ang bawat isa. Sa dami ba naman ang dumadaan na gamit sa kamay ko? Imposibleng alamin ko pa ang kwento ng bawat damit o bag na ibinebenta ko. Ang mahalaga sa akin noon, maayos pa, malinis at maaari pang gamitin. May maliit akong kwarto sa likod ng bahay na ginawa kong stock room. Doon nakalagay ang lahat ng paninda ko. May 2 racks ng damit, ilang plastic containers, at mga kaong hindi ko pa nasesort. Doon din ako nagla-live tuwing gabi. Karaniwan, 8:00 ako nagsisimula. May maliit akong ring light sa harap, cellphone sa tripod at mesa kung saan ko inilalagay ang susunod kong ipapakita. Simple lang, pero sapat na yon para kumita ako. May mga regular viewers na rin ako noon. Kilala ko na kahit username lang. Si My Collection mahilig sa bags. Si Jan 23 halos lahat ng blouse mini mine. At si Mommy Grace, kapag may nakita yung pambata, siguradong magtatanong agad ng size. Kaya kapag may bagong account na pumapasok sa live, napapansin ko rin minsan. Ilang araw bago nangyari ang kakaiba, may nabili akong malaking batch ng assorted items. Nakita ko lang ang post sa isang buy and sell group. Assorted items for decluttering. Take all. Need gun ASAP. May kasamang pictures ng ilang kahon, damit, bags, sapatos, ilang accessories, at kung ano-anong gamit na hindi ko na makita ng maayos dahil nakapatong-patong. Mura ang presyo para sa dami, kaya minessage ko agad ang seller. Hindi rin siya madaldal. Tinanong ko lang kung available pa, sumagot siya. Available, take all lang po. Tinanong ko kung pwedeng bawasan ng konti ang presyo, pumayag agad. Pero nagtaka pa ako dahil kadalasan, matagal ako nakikipagtawaran sa mga seller. Pero dahil mura na, hindi ko na pinalampas. Kinabukasan, pinakuha ko sa rider ang mga kahon. 6 lahat. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang unang 2 para tingnan kung sulit pa ang binayad ko. Maayos naman. May ilang damit na halos bago pa. May 2 branded na bag. May mga accessories. May mga lumang gamit din na alam kong may hirapan akong ibenta. Pero normal lang iyon kapag take all. Hindi ko na binuksan ang natitirang 4 na kahon. Inilagay ko muna sa stock room. Plano kong isa-isahin habang nagla-live para may bagong items akong may ipakita sa viewers. Kinagabihan, nagsimula ako gaya ng dati. Hello po, good evening sa lahat. Share muna tayo ng live. Marami tayong bagong items ngayon. Unti-unting dumami ang viewers. 20,
30 hanggang umabot ng mahigit ng 100. Mabilis ang bentahan nung gabing iyon. May blouse akong inilabas. Next item tayo. Maganda ito ladies. 50 pesos lang. First minors get. Sunod-sunod agad ang comments. Mine, mine, mine. Mine 105. Mine po ate. Tinawag ko ang nauna. Kay Jan 23 tayo. Jan, yours na ito. Kumuha ko ng panibagong item. Isang maliit na shoulder bag. Habang ipinapakita ko ang loob, may napansin akong bagong username sa comments. Hindi ko na maalala ngayon ang eksaktong username. Pero pangalan iyon ng babae. May profile picture din. Pero maliit lang kaya hindi ko makita ng maayos ang mukha. Nag-comment siya. Mine po ate. Normal lang. Mine? What item sis? Tanong ko habang hawak ang bag. Ito ba? Shoulder bag? Ilang segundo ako naghintay. Walang sagot. Tinuloy ko ang pagbebenta. May ibang nag-mine sa bag kaya ibinigay ko na sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, habang may hawak naman akong dress, nakita ko ulit ang parehong account. Mine po ate. Napangiti ako. Sis, sabihin mo kung anong item number para hindi tayo malito. Hindi na naman sumagot. May isang regular viewer pang ang nag-comment. Ate, baka may hina internet niya. Biglang natawa. Natawa rin ako. Baka nga. Hindi ko na iyong pinansin. Hanggang sa halos matatapos na ang live, kukunti na ang viewers dahil pasado 10:00 na rin. Nagligpit na ako ng ilang sold items sa gilid nang lumitaw ulit ang comment. Parehong account. Mine po ate. Napabuntong hininga ako. Sis, pangatlong mine mo na yata ito pero hindi mo sinasabi kung alin. May ilang viewers na nag-react ng laughing emoji. Biro kong sinabi. Baka gusto mong i-mine lahat ng nasa stockroom ko. May mga natawa sa comments. Pero sumagot ang account. Mabilis. Hindi po lahat. Napatigil ako. Sa wakas sumagot din. Sige sis, alin? Ilang segundo pa ang lumipas. Lumabas ang sagot. Yung singsing po. Napatingin ako sa mesa. Wala akong singsing na binibenta. Ano pong singsing? Nag-scroll ako pataas. Baka may item akong nakalimutang ipakita. Pero wala. Sis, wala tayong singsing tonight. Baka ibang live ang tinutukoy mo. Hindi na siya sumagot. Tinapos ko na rin ang live makalipas ang ilang minuto. Okay guys, thank you sa lahat ng mga miners natin tonight. Bukas ulit and good night. Inatay ko ang live. Tahimik agad ang stockroom. Isa-isa kong inayos ang mga sold items. Hindi ko na iniisip yung account. Akala ko nagkamali lang ng live. Habang inililipat ko ang isang cone sa ilalim ng mesa, natamaan ng pako ang isa sa 4 na kaong hindi ko pa nabubuksan. Medyo bumuka ang ilalim nito. May maliit na bagay na nahulog sa sahig. Narinig ko ang mahinang tunog ng metal nang tumama iyon sa tiles. Akala ko barya. Yumuko ako. May maliit na singsing na nakahiga sa tabi ng paa ko. Pinulot ko iyon. Simple lang. Manipis na kulay pilak. May maliit na bato sa gitna. Ilang segundo ko lang iyong tinitigan. Pagkatapos, bigla akong naalala ang comment. Yung singsing po. Napatingin ako sa cellphone ko na nakapatong pa rin sa tripod. Pagkatapos ay sasaradong kahon sa sahig. Hindi ko pa nabubuksan ang kahong iyon. Hindi ko pa nakita ang singsing. At higit sa lahat, hindi iyon kailanman na ipakita sa live. Hindi naman ako yung tipo ng taong madaling maniwala sa kababalaghan. Kaya kahit medyo kinilabutan ako nang makita ko ang singsing, pinilit kong isipin na nagkataon lang ang lahat.
Baka nakita iyon ng viewer sa mga litrato ng listing kung saan ko binili ang mga kahon. Baka nakilala niya ang mga gamit. O baka naman saglit na nasilayan ng kamera nang hindi ko napansin. Maraming posibleng paliwanag. Ayun ang sinabi ko sa sarili ko habang hawak ang singsing. Binalikan ko ang recording ng live. Mabilis kong in-scroll ang video. Lalo na iyong mga sandaling nag-comment ang account. Unan niyang sinabi, "Mine po ate." Wala namang kakaiba. Pangalawa, ganoon ulit. Pero sa pangatlong beses, doon ko hinanap kung baka may sandaling nahagip ng kamera ang singsing. Pero wala. Buong oras, nasa ilalim ng mesa ang kahon. Hindi ko man lang iyon nahawakan habang naka-live. Napatingin ako sa singsing na inilipag ko sa tabi ng cellphone. Baka kasama sa picture ng seller, bulong ko. Binuksan ko ang marketplace at hinanap ang listing. Nandoon pa. Isa-isa kong tinignan ng mga litrato. 6 na kahon. May ilang nakabukas pero karamihan ay damit lamang ang makikita. Wala akong nakitang singsing. Nag-message ako sa seller. "Hello po, may kasama po bang jewelry sa mga kahon?" Ilang minuto ako naghintay. Sin, walang sagot. Nag-follow up ako. "May nakita lang po kasi akong singsing. Baka personal item na hindi dapat na isama." Sin ulit. Akala ko sasagot na. Pero wala. Medyo nainis ako. Kung ayaw niya iyong ibenta, mas mabuting sabihin niya agad kaysa maisama ko pa sa live. Inilagay ko ang singsing sa maliit na lalagyan sa drawer ng mesa ko. Kinabukasan, naging abala ako sa pagbabalot ng mga orders kaya halos nakalimutan ko nang nangyari. Bandang hapon, nag-reply ang seller. Isang maikling mensahe lang. "Kasama na po lahat ng nasa boxes." Tinanong ko, "Kanino po dating mga gamit ito?" Matagal bago dumating ang sagot. "Sa kamag-anak po." Iyon lang ang sagot. Hindi ko na pinilit. Normal naman iyon sa buy and sell. Maraming seller ang ayaw magkwento ng personal na dahilan kung bakit nila ibinibenta ang mga gamit. Pagsapit ng gabi, nag-live ulit ako. Hindi ko isinama ang singsing. Sa isip ko, baka personal iyon, kaya mas mabuting itabi muna hanggang makasiguro ako. "Good evening, miners. New batch ulit tayo tonight." Normal ang takbo ng live. May mga damit akong inilabas mula sa unang kahon. May 2 bag, may ilang sapatos. Halos 1 oras na ako nagbebenta nang makita ko ulit ang username. Parehong account. "Mine po ate." Napahinto ako sandali. May hawak akong blouse. "Sis, ito ba?" Walang sagot. May mga regular viewers na nakakilala rin sa account. "Ayan na naman si ate." Sabay tawa. "Sis, sabihin mo item number." Napangiti lang ako. "Baka ngayon sasagot ka na. Ano pong mine ninyo?" Lumabas agad ang sagot. "Yung singsing po." Nawala ang ngiti ko. May nag-comment, "Anong singsing?" May isa pa, "May jewelry pala tonight?" Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong sabihin sa viewers na may nakita nga akong singsing pagkatapos ng live kagabi. "Sis, sinabi ko na kagabi wala akong binebentang singsing." Ilang segundo, nag-comment ulit siya. "Nasa drawer po." Hindi ako agad nakapagsalita. Napatingin ako sa drawer sa ilalim ng mesa. Hindi iyon kita sa camera. Nasa likod pa mismo ng tripod ang mesa. Kaya imposibleng makita ng viewer kung ano ang inilalagay ko roon. Dumami ang comments. "Ano, nasa drawer ate? Hala, stalker yata yan. Baka kilala mo. Baka kakilala mo." May nagsabi pang, "Buksan mo ate." Hindi ko binuksan. Pinilit kong tumawa. "Grabe kayo.
Live selling ito, hindi ghost hunting. Nagtawanan ang ilan. Pero hindi na nag-comment ang account. Tinuloy ko ang live. Mga 10 minuto ang lumipas bago ako kumuha ng panibagong kahon. Isa iyon sa 4 na hindi ko pa nasasort. Binuksan ko sa harap ng camera. Okay, surprise tayo. Hindi ko pa rin nakikita laman ito. May mga damit sa ibabaw. Kumuha ko ng isang jacket. Sunod ay 2 blouse. Habang hinahalungkat ko ang ilalim ay may nahawakan akong matigas. Isang maliit na kahoy na picture frame. May bonus pa tayong picture frame, biro ko. Nakatalikod sa camera ang frame ng kuning ko. Akala ko walang laman. Pero nang iharap ko sa sarili ko, may litrato pala. Isang babae. Mukhang nasa late 20s o early 30s. Nakatayo siya sa harap ng isang bahay at nakangiti sa camera. Hindi ko alam kung bakit, pero parang pamilyar ang mukha niya. Hindi ko maalala kung saan ko nakita. Ay, may picture pa, sabi ko. Hindi natin ibebenta ito, personal yata. Ibababa ko na sana ang frame nang biglang bumilis ang comments. Mine po ate, parehong account. Napatingin ako sa username. Sis, hindi ito for sale. Sumagot siya agad. Akin din po. Tahimik akong napatingin sa litrato. May kung anong pakiramdam na gumapang sa batok ko. Doon ko unang naisip na baka kilala ng account ang dating may-ari ng mga gamit. Sis, kilala mo ba iyong nasa picture? Walang sagot. Inilapit ko ng kaunti ang frame sa camera. Kung sa iyo itong mga gamit, message mo ako privately. Baka personal belongings ninyo ito. Ilang segundo akong naghintay. Pagkatapos ay lumabas ang comment. Tignan niyo po yung kamay niya. Napatingin ako sa litrato. Hindi malinaw dahil medyo luma na ang kuha. Pero nakapatong ang isang kamay ng babae sa harap ng kanyang katawan. Nag-zoom ako gamit ang camera ng cellphone. Doon ko nakita. May suot siyang singsing. Manipis. Kulay pilak. May maliit na bato sa gitna. Parehong pareho sa singsing na nasa drawer ko. Hindi na ako nakapagbiro. Sis, sino ka? Walang sumagot. Naghintay ako hanggang sa may isang regular viewer na nag-comment. Ate, baka siya yung nasa picture. May tumawa. May nagsabing huwag manakot. May isa pang comment na nagpatahimik sa akin. Hindi galing sa mysterious account. Galing iyon sa isang viewer na matagal ko nang nakikita sa live. Ate Mara, parang nakita ko na yung babae. Binasa ko ng malakas. Saan? Nag-type ulit siya. Hindi ko sure, parang may post tungkol sa kanya dati. Bago pa ako makapagtanong, biglang lumitaw ulit ang mysterious account. Mine po ate. Napatingin ako sa frame. Ano na naman? Mabilis ang sagot. Yung cellphone ko po. Napakunot ang noo ko. Wala akong nakikitang cellphone sa kahon. Walang cellphone dito. May sumunod agad na comment. Nasa pinakailalim po. Hindi ko alam kung bakit ko sinunod. Sigurado dahil gusto ko nang patunayan sa sarili kong may taong naglalaro lang sa akin. Inalis ko ang natitirang damit. May ilang papel, isang lumang pouch at sa pinakailalim ng kahon may isang cellphone. Luma na, patay ang screen. May bitak sa isang sulok. Dahan-dahan kong iyong kinuha. Tahimik na rin ang comments. Hala, paano niya alam? Ate, patayin mo na ang live. Napatingin ako sa username ng mysterious account. Wala na. Hindi na siya kasama sa viewers. Tinapos ko ang live ng mas maaga noong gabing iyon. Pagkatapos kong patayin ng ring light,
Naupo lang ako sa stockroom habang nasa harap ko ang tatlong bagay. Ang litrato, ang singsing at ang lumang cellphone. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko nakita habang naka-live. May maliit na sticker sa likod ng cellphone. Halos kupas na ang sulat, pero nababasa pa ang isang pangalan, Lisa. Napatingin ako sa litrato ng babae. Pagkatapos ay binuksan ko ulit ang marketplace. Binalikan ko ang account ng taong nagbenta sa akin ng 6 na kahon. Nag-message ako. Sino po si Lisa? Hindi nagsin. Tinawagan ko sa messenger, walang sumagot. Makalipas ang ilang minuto, nirefresh ko ang conversation namin. Hindi ko na makita ang profile. Noong una, akala ko mahina lang ang internet. Pero nang hanapin ko ang pangalan niya gamit ang ibang account ko, doon ko naintindihan. Blinak niya ako. At doon ako unang nakaramdam na baka hindi aksidenteng naisama sa mga kahon ang mga gamit na iyon. Baka alam ng taong nagbenta sa akin kung kanino talaga ang mga iyon. At baka may dahilan kung bakit gusto niyang mawala agad ang lahat ng gamit ni Lisa. Hindi ako agad nakatulog nung gabing iyon. Ilang beses kong binalikan ang account ng seller gamit ang isa ko pang profile. Nandoon pa rin ang pangalan niya, pati ang ilan niyang lumang listing. Ibig sabihin, hindi niya din-activate ang account. Ako lang talaga ang blinak niya. Mas lalo tuloy akong naghinala. Kung ordinaryong decluttering lang ang ginawa niya, bakit kailangan niya akong i-block dahil lamang nagtanong ako kung sino si Lisa? Binalikan ko ang litrato. Nakatingin sa akin ang babaeng nakangiti sa harap ng bahay. Wala naman nakakatakot sa mukha niya. Ordinaryong litrato lang iyon ng isang taong mukhang masaya noong araw na kinunan siya. Pero iba na ang pakiramdam ko habang tinitignan ko iyon. Dahil ngayon, may pangalan na siya, Lisa. At kung tama ang hinala ko, sa kanya dating pag-aari ang mga gamit na nasa stockroom ko. Kinabukasan, hindi muna ako nag-live. Nag-post lang ako sa page na may aasikasuhin akong stocks. Ang totoo, ayaw ko munang bumalik sa harap ng kamera hanggat hindi ko nalalaman kung sinong account na paulit-ulit na nagko-comment. Sinubukan kong hanapin ang username nito. Wala akong makita. Hindi ko alam kung blinak din ako o dinactivate ang account. Kahit sa replay ng live, nakikita ko mga comments niya. Pero kapag pinipindot ko ang pangalan, walang profile na bumubukas. Doon ko naisip yung sinabi ng regular viewer ko kagabi. Parang may post tungkol sa kanya dati. Minessage ko siya. Hi sis, sorry sa istorbo. Tungkol doon sa babaeng nasa picture kagabi. Naalala mo ba kung saan mo siya nakita? Makalipas ang halos 1 oras, sumagot siya. Ate, parang missing person post yata. Hindi lang ako sure kasi matagal na. Napaupo ako. Naalala mo ang pangalan? Hindi. Pero parang Lisa nga. Doon ako nagsimulang maghanap. Hindi ko alam ang apelyido niya kaya mahirap nung una. Ginamit ko ang pangalan ng lugar kung saan ko pinakuha ang mga kahon. Idinagdag ko ang salitang missing. Pagkatapos nawawala hanggang sa isa-isang lumabas ang mga lumang public post. Halos susuko na ako nang makita ko ang litrato. Parehong mukha, parehong babae. Mas bata ng konti sa litrato pero walang duda. Siya iyon. Binuksan ko ang post. Mahigit 1 taon na pala iyon. Missing person, Lisa Ramos. May detalye kung kailan siya huling nakita at contact number ng pamilya. Pero may update din sa pinakailalim. Found. Yun lang ang nakalagay. Walang paliwanag. Walang sinabi kung saan siya natagpuan o kung ano nangyari. Naghanap pa ako. May nakita akong ilang comments mula sa mga taong nagtatanong.
Okay na po ba siya? Nakita na raw po. May isang comments na nagsabi, "Condolence po sa family." Doon nanlamig ang mga kamay ko. Patay na si Lisa. Napatingin ako sa pintuan ng stockroom mula sa kinauupuan ko sa sala. Nandoon sa loob ang mga gamit niya. Mga damit, bag, litrato, singsing at cellphone. Bigla kong naalala ang account. "Mine po, ate." Tumayo ako at kinuha ang picture frame. Tinignan ko ulit ang mukha ni Lisa. Pagkatapos ay binuksan ko ang screenshot na kinuha ko mula sa live. Isang mysterious account. Malit ang profile picture kaya hindi ko napansin noon. Pinalaki ko. Malabo. Pero sapat para makita ko ang mukha. Parehong buhok, parehong hugis na mukha at parehong maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Nabitawan ko halos ang cellphone ko. Si Lisa ang nasa profile picture. Ilang minuto akong hindi gumalaw. Pinilit kong humanap ng ibang paliwanag. Baka lumang account niya iyon. Baka may kamag-anak na gumagamit. Baka nahack. Lahat ng iyon posible. Pero may isang bagay akong hindi maipaliwanag. Paano nalaman ng gumagamit ng account na nasa drawer ko ang singsing? Paano niya nalaman na may cellphone sa ilalim ng kaong hindi ko pa nabubuksan? At kung patay na si Lisa, sino ang nagko-comment sa live ko? Naisip kong tawagin ang contact number sa lumang missing person post. Ilang beses kong tinitigan ang numero bago ako naglakas loob. Tumawag ako. May sumagot na babae. "Hello? Hello po. Pasensya na po kung biglaan. May itatanong lang sana ako tungkol kay Lisa Ramos." Biglang tumahimik ang kabilang linya. "Sino ito?" Nagpakilala ako. Ipinaliwanag kong online seller ako at may nabili akong assorted items na sa tingin ko ay dating pag-aari ni Lisa. Hindi ko muna sinabi ang tungkol sa live. Hindi ko rin sinabi ang tungkol sa account. May litrato po kasi siyang kasama sa mga gamit. Gusto ko lang sana malaman kung kanino ko dapat isoli iyong personal belongings. Matagal bago sumagot ang babae. "Saan mo nakuha?" Sinabi ko ang lahat at pangalan ng seller. Biglang nagbago ang tono niya. "Si Noel ba ang nagbenta sa iyo?" Hindi ko na maalala kung iyon mismo ang pangalan ng account. Pero nang banggitin niya iyon, alam kong tama siya. "Opo," napabuntong hininga ang babae. "Kapatid ni Lisa iyon." Doon ko unang nalaman kung bakit nagmamadaling mawala ang mga gamit. Pagkamatay ni Lisa, matagal daw nakatambak ang mga iyon sa bahay. Ayaw galawin ng kanilang ina. Kahit gamit, ayaw ipamigay. Pero nang magkasakit ang matanda at pansamantalang tumira sa ibang kamag-anak, si Noel ang naiwan upang maglinis ng bahay. Doon niya ibinenta ang halos lahat. Hindi raw alam ng ibang kapamilya. "Kaya siguro kablinak," sabi ng babae. "Ayaw niyang malaman namin na ibinenta niya." May sagot na ako sa isang tanong. Pero mas marami pang sumunod. "Ma'am, pwede ko bang itanong kung ano ang nangyari kay Lisa?" Tahimik ulit. Akala ko ibababa niya ang tawag. Pero sumagot siya. "Nawala siya ng 3 araw. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Akala namin may pinuntahan lang. Mag-isa kasi siyang nakatira noon." Hindi siya sumasagot sa tawag. Pagkatapos po, natagpuan siya sa sarili niyang bahay. Napakunot ang noo ko. "Sa bahay?" "Oo." Hindi ko maintindihan. Kung hinahanap siya, bakit 3 araw bago nakita kong nasa bahay lang pala? Parang nabasa ng babae ang iniisip ko. Nakapunta na roon ang kapatid niya noong unang araw, sabi niya. Wala raw si Lisa. Pero doon po siya natagpuan? Oo. Saan? Hindi agad sumagot ang babae. Pagkatapos ay
Mahina niyang sinabi. Sa stock room. May kung anong kumirot sa sikmura ko. Napalingon ako sa sarili kong stock room. Parehong lugar kung saan ko inilagay ang mga gamit niya. Paano po siya namatay? Walang nakitang sugat. Walang palatandaan na may nanakit sa kanya. Ang sabi, maaaring bigla siyang nawalan ng malay. Huminga ako ng malalim. May kakaiba po bang nangyari bago siya namatay? Doon muling tumahimik ang babae. Matagal. Pagkatapos ay nagtanong siya. Bakit mo tinatanong? Hindi ko na kayang itago. Sinabi ko ang tungkol sa live, ang comments, ang singsing, ang litrato at ang cellphone. Hindi nagsalita ang babae habang nagkikwento ako. Nang matapos ako, iisa lang ang tinanong niya. May cellphone kang nakita? Opo. Anong itsura? Sinabi ko, lumang smartphone. May bitak sa sulok. May sticker na pangalan ni Lisa sa likod. Narinig kong napasinghap siya. Sigurado ka? Opo. Hindi namin nakita ang cellphone niya. Napaupo ako. Anong ibig niya pong sabihin? Noong makita namin si Lisa, inanap iyon ng mga pulis. Hindi namin makita. Akala namin, dala niya noong nawala siya. Napatingin ako sa stockroom. Nasa loob ang cellphone. Mahigit 1 taon nang patay si Lisa. At ngayon lamang nila nalaman kung nasaan ang telepono niya. Ma'am, may alam po ba kayong dahilan kung bakit importante ang cellphone? Mahina ang sagot niya. Bago mawala si Lisa, tumawag siya sa akin. Ano pong sinabi niya? Sandaling natahimik ang babae. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpabago sa lahat ng iniisip ko tungkol sa pagkamatay ni Lisa. May binili raw siyang gamit online. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung ano, basta ang sabi niya, mula nang dalhin niya iyon sa bahay, may kakaiba raw na nangyayari. Ano pong kakaiba? May mga gamit daw siyang nawawala. Baka nawawala lang po niya. Iyon din ang sinabi ko. Huminto siya. Pero sabi ni Lisa, hindi raw talaga nawawala. Bakit? Dahan-dahang sumagot ang babae. May naglilipat daw. Napatingin ako sa mga kahon. Sinabi po ba niya kung anong gamit ang binili niya? Hindi. Wala po kayong idea. Isa lang ang sinabi niya. Second hand daw. At doon ko naalala ang sinabi ko sa sarili ko noong unang dumating ang 6 na kahon. Hindi ko kailangang malaman kung kanino dating pag-aari ang isang bagay. Basta maayos pa, basta maaari pang gamitin, basta maaari pang ibenta. Noon ko unang naisip ang isang bagay na hindi ko gustong isipin. Paano kung hindi nagsimula kay Lisa ang lahat? Paano kung katulad ko, may binili rin siyang gamit na hindi niya alam kung saan nanggaling? At kung kasama iyon sa 6 na kahong nasa stockroom ko ngayon, hindi ko alam kung alin doon ang dating kay Lisa at kung alin ang hindi kailanman naging kanya. Pagkababa ko ng tawag, matagal akong nakaupo sa sala. Ilang metro lang ang layo ko sa stockroom, pero parang ayaw ko nang bumalik doon. Kanina, ang iniisip ko lang ay kung bakit nagpaparamdam si Lisa. Ngayon, ibang tanong na ang nasa isip ko. Ano ang binili niya? Kung tama ang sinabi ng kamag-anak niya, may second hand na gamit na dumating sa bahay ni Lisa bago nagsimula ang kakaibang pangyayari. At kung hindi iyon nakita o nakilala ng pamilya nila nang linisin ang bahay, posibleng kasama yun sa mga gamit na ibinenta ni Noel. Kasama sa 6 na kahong binili ko. Tumayo ko at binuksan ang pinto ng stockroom. Nandoon pa rin ang lahat gaya ng iniwan ko. Mga damit sa rack, mga kahon sa sahig, mga plastic container. Wala namang kakaiba.
Pero iba na ang tingin ko sa bawat bagay. Dati, paninda lang ang nakikita ko. Ngayon, bawat lumang bag, relo, kahon at dekorasyon posible kong pinaghihinalaan. Kinuha ko ang cellphone ni Lisa. Sinubukan kong buksan. Walang power. Naghanap ako ng charger na kasya at isinaksak iyon. Walang nangyari nung una. Iniwan ko muna habang sinisimulan kong isa-isahin ang laman ng natitirang mga kahon. Naglatag ako ng 2 malaking plastik sa sahig. Sa kaliwa, inilagay ko ang mga bagay na malinaw na personal kay Lisa. Mga litrato, dokumento, sulat at anumang may pangalan niya. Sa kanan naman, iyong mga ordinaryong paninda, damit, sapatos, bags, accessories. Halos 2 oras ako naghalungkat. May nakita ko mga lumang resibo, greeting cards, isang maliit na jewelry box, pati ilang lumang ID na expired na. Pero wala akong makitang bagay na masasabi kong kakaiba. Hanggang marating ako sa huling kahon. Ito yung pinakamabigat sa 6. Karamihan sa ibabaw ay mga dekorasyon sa bahay. Isang maliit na lampshade, 2 picture frame, isang lumang desk clock. May ilang libro rin. Sa ilalim, may nakita kong bagay na nakabalot sa lumang dyaryo. Mabigat ng kaunti. Maingat kong binuksan. Isang maliit na music box ang laman. Kahoy. Halatang luma na. May simpleng ukit na mga bulaklak sa takip at maliit na metal na susian sa likod. Hindi naman iyon mukhang nakakatakot. Sa totoo lang, iyon pa nga ang unang bagay na kahon na naisip kong baka may bumili agad kung gumagana pa. Pinihit ko ng kaunti ang susian. Matigas. Hindi ko na pinilit. Inilipag ko sa tabi. Doon ko narinig ang vibration ng cellphone. Napalingon ako. Nagkaroon na ng sapat na charge ang phone ni Lisa para bumukas. Lumabas ang lock screen. May wallpaper na larawan ng parehong babaeng nasa picture frame. Si Lisa. May password. Sinubukan kong iswipe. PIN ang hinihingi. Hindi ko alam iyon. Akala ko wala rin akong mapapala. Pero napansin ko may notification na nakikita pa sa lock screen. Karamihan luma na. May ilang messages, may missed calls, at may notification mula sa isang shopping app. Mahigit 1 taon na ang petsa. Hindi ko mabuksan ang mismong app dahil lock ang phone. Pero nababasa ang bahagi ng notification. Order delivered. May nakasulat sa ilalim. Vintage wooden music box. Nanigas ako. Dahan-dahan akong napalingon sa bagay na inilipag ko sa sahig. Parehong description. Kinuha ko ang music box. Binaliktad ko. May maliit na kupas na sticker sa ilalim. May sulat kamay na presyo. 350 pesos. Iyon lang. Walang pangalan. Walang ibang palatandaan. Pero ngayon, alam ko na. Ito ang second hand item na binili ni Lisa. Hindi ko muna hinawakan ulit. Kumuha ko ng litrato gamit ang sarili kong cellphone at ipinadala sa babaeng nakausap ko. Ma'am, pamilyar po ba sa inyo ito? Mabilis siyang sumagot. Hindi. Sinabi kong nakita ko sa phone ni Lisa ang notification ng order. Matagal bago siya nag-reply. Baka yan yung sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang una kong naisip ay ilabas iyon sa bahay. Pero saan ko dadalhin? Itatapon ko ba? Ibabalik sa seller? At paano kung wala naman talaga itong kinalaman? Baka pinapangunahan lang ako ng takot. Iniligay ko muna ang music box sa ibabaw ng mesa. Hindi ko na tinuloy ang pagsasort. Kinagabihan, hindi ako nag-live. Nagkulong lang ako sa kwarto at sinubukang hanapin sa online ang item.
Ginamit ko ang eksaktong description mula sa notification. Vintage wooden music box. Napakaraming lumabas. Halos magkakapareho. Wala akong paraan para malaman kung saan eksaktong shop iyon binili. Sinubukan kong buksan ulit ang cellphone ni Lisa. Pin pa rin. Nag-message ako sa kamag-anak niya at nagtanong kung may alam silang possible password. Wala daw. Bandang 11:00, nagpasya akong matulog. Pero bago ako pumasok sa kwarto, dumaan muna ako sa stock room. Napatigil ako sa pintuan. May kakaiba. Hindi ko agad malaman kung ano. Tinignan ko ang sahig, ang mga kahon, ang mesa. Doon ko napansin iyong music box. Iniwan ko iyon sa ibabaw ng mesa. Pero ngayon, nasa gitna na iyon ng sahig. Napakunot ang noo ko. Sigurado kung hindi ko inilagay doon. Lumapit ako. Baka natamaan ko lang habang nagliligpit. Pinulot ko at ibinalik sa mesa. Hindi ko na rin pinansin. Kinabukasan, maaga ako nagising. Dahil marami akong kailangang ipak. Pagbukas ko ng stock room, nasa sahig na naman ang music box. Pero hindi na sa gitna. Nasa tabi na iyon ng isang kahon. Eksaktong sa lugar kung saan ko unang nakita. Doon ko naalala ang sinabi ng kamag-anak ni Lisa. May mga gamit daw siyang nawawala. Hindi raw talaga nawawala. May naglilipat daw. Hindi ko na hinawakan ang music box. Lumabas ako ng stockroom at isinara ang pinto. Buong araw akong hindi mapakali. Paulit-ulit kong iniisip na baka ako lang ang nakalimot kung saan ko inilagay. Kaya bago maggabi, gumawa ako ng simpleng paraan para makasiguro. Inilagay ko ang music box sa gitna ng mesa. Kinuhanan ko ng letrato. Niligyan ko pa ng masking tape ang 4 na sulok nito sa mesa. Para alam kong hindi maaaring sabihin nagkamali lang ako ng tanda. Pagkatapos, isinara ko ang stockroom. Hindi muna ako nag-live. Kinabukasan, maaga akong bumangon. Bago ko buksan ang pinto, tinignan ko muna ang litrato sa cellphone ko. Music box, gitna ng mesa. 4 na piraso na masking tape sa paligid. Binuksan ko ang pinto. Wala sa mesa ang music box. Nandoon pa rin ang 4 na masking tape. Walang nagalaw, pero walang laman ang gitna. Malinis kong hinanap ang music box. Wala sa sahig. Wala sa mga kahon. Wala sa ilalim ng mesa. Halos 10 minuto akong naghahanap bago ko napansin na bahagyang nakabukas ang isang drawer sa kabilang cabinet. Lumapit ako. Hinila ko iyon. Nasa loob ang music box at nakapatong iyon sa ibabaw ng isang bagay. Ang singsing ni Lisa. Napaatras ako. Ako mismo ang naglagay ng singsing sa drawer ng mesa ilang araw na ang nakaraan. Magkaibang drawer, magkaibang bahagi ng stockroom. Pero ngayon, magkasama sila. Kinuha ko agad ang cellphone ko. May isang notification. Galing sa page kung saan ako nagla-live selling. May bagong private message. Na makita ko ang pangalan ng sender. Nanlamig ang buong katawan ko. Parehong account. Parehong profile picture. Si Lisa. Binuksan ko ang message. 3 salita lamang. Hindi po akin. Napatingin ako sa music box. Doon ko naintindihan. Sa mga nakaraang live, malinaw ang sinasabi ni Lisa. Sa singsing, mine po ate. Sa litrato, akin din po. Sa cellphone, yung cellphone ko po. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, may isang bagay siyang itinanggi. Hindi po akin. Hindi sinusubukan ni Lisa na bawiin ang music box. Sinusubukan niya akong sabihin na kahit natagpuan iyon kasama ng mga gamit niya, hindi talaga sa kanya nagsimula ang bagay na iyon. At kung binili lamang din niya iyon sa ibang tao,
May nauna pang may-ari at nauna pang bahay at posibleng may nangyari na roon bago pa ito napunta kay Lisa. Hindi ko ginalo ang music box. Nakatayo lang ako sa harap ng bukas na drawer habang paulit-ulit kong binabasa ang mensahe ni Lisa. Hindi po akin. Noong una, parang lalo lang ako naguluhan. Malinaw naman sa notification sa cellphone niya na siya ang bumili ng music box. Pero habang iniisip ko, saka ko naunawaan kung anong maaring ibig niyang sabihin. Hindi niya sinasabing hindi niya iyon binili. Sinasabi niyang hindi iyon sa kanya nagmula. Second hand iyon. May dating may-ari bago siya. At kung tama ang sinabi ng kamag-anak ni Lisa na nagsimula lamang ang mga kakaibang pangyayari matapos niyang bumili ng isang lumang gamit, malaki ang posibilidad na ito na nga iyon. Kinuha ko ang cellphone ni Lisa. May isang bagay akong hindi pa nasusubukan. Sa lock screen, bukod sa notification, may emergency information. Pinindot ko iyon. May nakalagay na pangalan at emergency contact. Walang password na makukuha roon, pero may birthday. Sinubukan kong gamitin ang birthday niya bilang pin. Mali. Binaliktad ko ang buwan at araw. Mali pa rin. Naisip kong tigilan na bago tuluyang malakpang phone. Pero bago ko ibaba, napansin kong 4 na numero sa kupas na sticker sa likod ng phone. Akala ko dati, bahagi iyon ng inventory label. Sinubukan ko. Bumukas. Hindi ko alam kung bakit iyon ang pin niya. Baka paboritong numero, dating address o simpleng code na isinulat niya para hindi makalimutan. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, nabuksan ko ang cellphone. Diretso ako sa shopping app. Nakalagin pa ang account niya. Hinanap ko agad ang order history. Mahigit 1 taon nang lumipas, pero naroon pa rin ang transaction. Vintage wooden music box. 350 pesos. Binuksan ko. Hindi na available ang listing, pero nakikita pa ang pangalan ng seller. Isang personal account. May lumang profile picture ng babaeng nasa edad 50. Pinindot ko. Active pa. Halos hindi ako makapaniwala. Minessage ko agad. Hello po. Pasensya na po sa istorbo. May tatanong lang sana ako tungkol sa lumang music box na naibenta nyo dati. Nagpadala ako ng litrato. Walang sagot. Nag-message ulit ako. Nabili po ito sa inyo ng isang babae na ang pangalan ay Lisa Ramos. Doon siya sumagot. Saan mo nakuha yan? Parehong tanong na halos sinabi sa akin ng kamag-anak ni Lisa. At napunta sa akin ang mga gamit ni Lisa pagkatapos maibenta ng maramihan. Matagal bago dumating ang reply. Itapon mo. Napakunot ang noo ko. Bakit po? Walang sagot. Tinawagan ko siya gamit ang messenger. Hindi niya sinagot. Makalipas ang ilang segundo, may message. Huwag mo akong tawagan. Mas lalo akong naghinala. Ma'am, may nangyari po sa babaeng bumili nito sa inyo. Patay na po si Lisa. Matagal na walang sagot. Akala ko ibablock din ako. Hanggang lumitaw ang typing indicator. Nawala. Bumalik. Pagkatapos ay dumating ang sagot. Alam ko. Nanlamig ako. Paano niyo po nalaman? Hindi siya sumagot agad. Pagkatapos ng halos 5 minuto, tumunog ang cellphone ko. Siya mismo ang tumatawag. Sinagot ko. Hello po. Matanda ng konti ang boses ng babae. Nasaan ang kahon? Anong kahon po? Yung music box. Nandito po sa bahay. Hindi. Ang tanong ko, nasaan ngayon? Nasa kwarto mo ba? Napatingin ako sa stockroom. Nasa stockroom. Tahimik siya sandali. May ibang gamit bang gumagalaw? Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Opo,
May nawawala tapos lumilitaw sa ibang lugar. May naririnig ka ba? Doon ako napatigil. Ano pong naririnig? Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay sinabi niya, kapag nagsimula ka makarinig ng tunog sa music box kahit hindi mo pinipihit ang susian, huwag mong bubuksan ng takip. Napatingin ako sa stockroom. Bakit? Dahil iyon ang ginawa ng anak ko. Hindi ako nakapagsalita. Anak ninyo? Oo. Doon ko nalaman na hindi pala sa babaeng kausap ko nagsimula ang music box. Pag-aari iyon ng anak niyang si Carla. 26 na taong gulang si Carla nang bilhin niya iyon sa isang weekend flea market. Ilang taon na ang nakaraan. Mahilig daw ito sa vintage decorations. Nakita niya ang music box sa isang stall na puro lumang gamit. Walang kahon, walang brand, walang anumang espesyal. Nagustuhan niya lang ang ukit sa kahoy. Binili niya at iniuwi. Sa unang linggo, wala namang nangyari. Pagkatapos, nagsimula raw mawala ng maliliit na bagay sa kwarto ni Carla. Hikaw, susi, hair clip, at pabango. Akala nila makakalimutin lang siya. Pero lumilitaw ulit ang mga iyon. Laging malapit sa music box. Minsan nasa ilalim, minsan nasa tabi, at minsan nasa loob. Paano mapupunta sa loob? Tanong ko. Hindi namin alam. Baka siya rin po ang naglalagay. Iyon din ang akala ko. Huminto siya. Hanggang sa isang gabi, nasa sala kaming dalawa. Naiwan ang music box sa kwarto niya. Biglang tumunog. Baka po na-wind. 3 araw nang sira ang susian. Nagpatuloy siya. Pumunta raw si Carla sa kwarto. Nakita niya nakabukas ang music box. May laman, isang lumang litrato ng batang babae. Hindi niya kilala. Hindi iyon pag-aari ni Carla. Hindi iyon kasama noong binili niya ang kahon. Anong ginawa niya sa picture? Tinago niya. Bakit po? Gusto niyang malaman kung sino. Doon nagsimula ang mas malalang pangyayari. Sa mga sumunod na gabi, may naririnig na raw si Carla sa kwarto. Hindi boses, hindi iyak, kundi tunog ng maliliit na bagay na inilalagay sa ibabaw ng kahoy. Pagkaraan ng ilang minuto, kapag binubuksan niya ang ilaw, may bagong bagay sa tabi ng music box. Isang lumang suklay, isang hikaw, o isang susi. Mga bagay na hindi kanila. Parang may nag-iipon? Tanong ko. Hindi. Mabigat ang sagot niya. Parang may nagsauli. Hindi ko agad naintindihan hanggang ipiniliwanag niya. Ang lahat ng lumilitaw na bagay ay pag-aari pala ng iisang tao. Iyong batang babae sa litrato. Nalaman iyon ni Carla matapos niyang bumalik sa flea market para hanapin ang nagbenta ng music box. Matagal na raw wala ang seller. Pero may isang matandang vendor na nakakilala sa kahon. Galing daw iyon sa lumang bahay na nilinis matapos mamatay ang may-ari. Ang dating may-ari ay isang babaeng nagngangalang Elena. At iyong batang nasa litrato, anak niya. Namatay ang bata noong maliit pa. Pagkatapos noon, itinago ni Elena sa music box ang ilang maliliit na gamit ng anak niya. Hindi pala laruan ng music box, sabi ng babae. Parang lalagyan po ng remembrance? Oo. Doon naging malinaw kung bakit may mga gamit na lumilitaw malapit dito. Pero may hindi pa rin ako maintindihan. Kung gamit lang po ng anak niya ang hinahanap, bakit namatay si Carla? Tahimik ang babae. Akala ko naputol ang tawag. Ma'am? Narinig kong huminga siya ng malalim. Hindi namatay si Carla. Buhay ang anak ko. Mas lalo akong naguluhan. Kung ganoon, bakit ninyo ibinenta ang music box? Doon niya sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. Dahil isang umaga,
Nakita namin si Carla sa labas ng bahay. Ano pong kakaiba doon? Nakalak ang lahat ng pinto. Hindi niya maalala kung paano siya nakalabas. Ang naalala lang niya, nagising siya dahil tumutugtog ang music box. Binuksan niya iyon. Humina ang boses ng babae. May nakita siyang gamit niya sa loob. Ano? Yung bracelet niya. Baka nailagay niya. Nakasuot sa kanya yung bracelet noong gabing iyon. Napahawak ako sa sariling braso. Pagkagising niya sa labas, wala na sa kamay niya. Tahimik kaming dalawa. Doon ko itinapon ang music box. Pero paano ninyo naibenta kay Lisa? Hindi ko itinapon sa basura. Dinala ko sa junk shop na bumibili ng lumang gamit. Gusto ko lang mawala sa bahay. Pagkaraan daw ng ilang buwan, nakita niya online ang parehong music box. Ibang seller na. Binili niya. Gusto raw niyang sirain. Pero bago niya nagawa, may nangyari sa asawa niya at kailangan nilang umalis ng ilang buwan. Nailagay sa storage ang music box kasama ng ibang gamit. Pagbalik nila, nakalimutan na niya iyon. Hanggang sa nag-declutter sila at naisama sa mga ibinenta online. Si Lisa ang bumili. Sinubukan kong kontakin siya ng maalala ko, pero hindi na siya sumasagot. Doon niyo po nalaman na patay na siya? Oo. Napatingin ako sa music box. Ma'am, ano po pa talaga ang ginagawa nito? Hindi siya sumagot agad. Hindi ko alam, pero sabi ninyo nagsasauli ito ng gamit. Akala rin namin. Akala? Hanggang sa naintindihan ni Carla, hindi nito ibinabalik ang mga gamit ng patay na bata. Nanlamig ang batok ko. Kung hindi, ano? Mahina ang sagot niya. Pinapalitan nito. Hindi ako nakapagsalita. Kapag may lumang gamit na lumilitaw sa loob o sa tabi ng kahon, may kinukuha itong bago mula sa kasalukuyang may-ari. Bigla kong naalala ang singsing ni Lisa. Nasa ibabaw iyon ang music box nang makita ko. Kapag nagsimula na itong kumuha ng personal mong gamit, ibig sabihin, kinikilala ka na nitong bagong may-ari. Napatingin ako sa paligid. Wala naman akong nawawalang gamit sa pagkakaalam ko. Paano po mapipigilan? Hindi ko alam. Pero nakawala si Carla. Dahil inalis namin agad sa bahay. Pero hindi pala sapat iyon. Napunta kay Lisa. Oo, ngayon nasa akin na. Hindi siya sumagot. Doon ko naisip ang pinakasimpleng solusyon. Kung sisirain ko po, biglang naging seryoso ang boses niya. Wag. Bakit po? Sinubukan ni Carla. Hindi nasira. Hindi ako kumbinsido sa sinabi niya. Kahoy lang iyon. Kayang sunugin. Kayang basagin. Pero bago pa ako makapagtanong, may narinig ako mula sa stockroom. Mahina. Isang simpleng tunog. Pareho ng tunog ng ikunento ng babae. Hindi ako gumalaw. Ma'am, naririnig mo ba may tumutunog? Dahan-dahan akong lumapit sa stockroom. Naririnig mo na? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto. Nasa mesa ang music box, sarado. Pero may isang bagay na nakapatong sa tabi nito. Sigurado akong wala iyon doon kanina. Isang lumang hair clip, kupas na kulay rosas. At sa kabilang bahagi ng music box, may bakanting espasyo kung saan ko iniwan ang susi ng stockroom. Hinawakan ko ang bulsa ko. Wala. Tinignan ko ang sahig. Wala rin. May nawala sa iyo? Tanong ng babae sa telepono. Hindi ako agad sumagot. Dahil noon ko lang napansin ang maliit na metal na bagay na nakasilip mula sa ilalim ng takip ng music box. Binuksan ko ng kaunti ang takip. Nasa loob ang susi ko, katabi ng isang bagay na hindi akin. Isang lumang litrato, parehong batang babae.
Pero iba na ang litrato ngayon. May kasama na siyang isang babaeng nakatayo sa likod niya. At kahit kupas na ang larawan, nakilala ko kaagad ang mukha. Si Lisa. Doon ko naunawaan na hindi lang basta napunta sa akin ang music box. May nangyayari rito na nangyari na kay Lisa. At kung hindi ko malalaman kung paano niya sinubukang pigilan iyon bago siya namatay, posibleng ako na ang susunod na idadagdag sa litrato. Matagal kong tinitigan ang litrato habang kausap ko pa rin sa telepono ang babaeng dating nagmamay-ari ng music box. Hindi ko maintindihan kung paano napunta si Lisa sa isang lumang litrato na dapat ay kuha maraming taon bago pa niya nabili ang music box. Pero sa puntong iyon, mas mahalaga sa akin ang sinabi ng babae tungkol sa nangyari sa anak niyang si Carla. Kung naranasan din ni Lisa ang parehong pagkawala at paglipat ng mga personal na gamit bago siya namatay, posibleng ang alam na niya kung ano ang nangyayari sa music box. At kung may naiwan siyang sagot, iisa lamang ang bagay na maaaring paglagyan niya ito, ang cellphone. Nagpaalam ako sa kausap ko at sinabi kong tatawag ako ulit kapag may nalaman ako. Pagkababa ko ng cellphone, agad kong kinuha ang cellphone ni Lisa at nagsimulang maghanap sa gallery. Napakaraming litrato roon. May selfies, pictures ng pagkain, screenshot ng kung ano-anong bagay na binibili niya online at mga litrato ng gamit na malamang ay ibinibenta rin niya noon. Habang palapit ako ng palapit sa petsa ng pagkawala niya, napansin kong unti-unting nagbabago ang laman ng gallery. Halos wala ng personal na litrato, puro music box na. May litrato nito sa ibabaw ng mesa, may litrato nito sa sahig, may litrato nitong nasa loob ng cabinet. May isang litrato pa na iniligay ni Lisa ang music box sa loob ng malaking plastic container at tinakpan ng mahigpit. Ang sumunod na litrato ay kuha kinabukasan. Nasa ibabaw na ulit ito ng mesa. Doon ko naintindihan kung bakit sinabi ng pamilya niyang natatakot na siya bago siya mamatay. Hindi lamang basta nawawala ang mga gamit niya. Sinusubukan pala niyang ilayo ang music box. Pero bumabalik ito. Nagpatuloy ako sa pag-scroll hanggang makarating ako sa huling araw bago siya naiulat na nawawala. May 3 video. Binuksan ko ang una. Nakaharap ang camera sa music box na nakapatong sa mesa. Naririnig ang boses ni Lisa sa likod ng camera. Hindi ko na alam kung ako ba ang nakakalimot kung saan ko ito nilalagay. Kaya nire-record ko na. Nandito siya ngayon sa mesa. Pinakita niya ang oras sa isa pang cellphone. 11:30 ng gabi. Natapos ang video. Binuksan ko ang pangalawa. Parehong kwarto pero umaga na. Wala na ang music box sa mesa. Inikot ni Lisa ang camera hanggang makarating sa pintuan ng stockroom. Nandoon ang music box sa sahig. Narinig kong nanginginig na ang boses niya. Hindi ko ito nilagay dito. Ilang segundos siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay itinapat niya ang camera sa isang maliit na bagay sa tabi ng music box. Isang hikaw. "Akin ito," sabi niya. "Nasa jewelry box ko ito kagabi." Bigla kong naalala ang comment niya sa live ko. "Mine po, ate." Noon ko tuloy ang naintindihan kung bakit iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi iyon simpleng paraan at pagpapakilala niya sa akin. Ginagamit niya ang salitang pamilyar sa isang online seller para sabihin kung alin sa mga gamit ang tunay na pag-aari niya. Ang singsing, ang litrato, ang cellphone, mine. Puro mine. Samantalang nang ipakita ko music box, malinaw ang sinabi niya, "Hindi po akin." Binuksan ko ang ikatlong video. Mahigit 15 minuto ang haba. Sa unang bahagi, walang nangyayari. Nakatutok lang ang camera sa music box. Halos i-fast forward ko na sana nang marinig ko ang boses ni Lisa.
May tunog na naman. Inilapit niya ang kamera. Mahina ang tunog pero naririnig. Hindi musika. Parang may maliit na bagay na gumagalaw sa loob. Sinusubukan niyang buksan ang takip pero huminto siya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko nabubuksan. Tuwing bubuksan ko ito, may nawawala sa gamit ko." Doon ako napaisip, yun pala ang simpleng pattern. Hindi basta nangunguha ang music box. Sa tuwing binubuksan ito matapos nitong tumugtog, may personal na gamit nang nagbukas ang nawawala at napupunta sa loob o malapit dito. Iyon ang nangyari kay Carla. Iyon din ang nangyari kay Lisa. At 2 beses ko na rin binuksan ang music box. Nanlamig ako nang maalala ko iyon. Nagpatuloy ang video. Makalipas ang ilang minuto, may narinig na tunog mula sa labas ng kamera. Parang may nahulog. Tumayo si Lisa at kinuha ang cellphone. Nakita ko siyang lumabas ng kwarto at maglakad papunta sa stockroom. Nandun sa sahig ang isang lumang suklay. Hindi niya iyon hinawakan. "Hindi yan akin," sabi niya. Doon ako napahinto. Parehong-pareho sa mensaheng ipinadala niya sa akin. "Hindi po akin. Hindi po akin." Alam na pala ni Lisa noon pa man na may mga gamit na lumilitaw na hindi sa kanya. Ibinilak niya ang pagkatutok ng camera sa music box. Sa tingin ko, gusto niyang palitan ng mga gamit. Hindi niya alam ang buong kasaysayan nito. Pero tama ang hinala niya. May mga lumang gamit na lumilitaw. At kapalit nito, may kinukuha mula sa kasalukuyang may-ari. Nagpatuloy ang recording hanggang sa may marinig akong kakaiba. Tumunog ang music box. Hindi iyon mahinang kalansing na narinig kanina. Musika na talaga. Dahan-dahan itong tumutugtog kahit walang humahawak. Napatayo si Lisa. "Hindi ko yan binuksan." Lumapit siya. At doon ako napahawak ng mahigpit sa cellphone. Usang bumukas ng kaunti ang takip. May laman sa loob. Isang susi. Tinitigan iyan ni Lisa. Pagkatapos ay sinabi niya, "Akin iyan." Kinuha niya ang susi. Biglang natapos ang video. Akala ko, iyon na ang huli. Pero may isa pang file na hindi lumalabas bilang normal na video dahil nasa deleted folder. Na-recover ko. Maikli lang. Wala pang 2 minuto. Madilim ang kwarto. Mukhang madaling araw na. Nakatutok ang kamera sa mukha ni Lisa. Takot na siya. "Kung may makakita nito, huwag ninyong ibenta ulit." Huminga siya ng malalim. Akala ko kapag inilabas ko sa bahay, matatapos. Pero bumabalik lang. May narinig siyang tunog kaya napalingon siya. Pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi ito dapat ipasa sa ibang tao. Doon lang siya nakakahanap ng bagong paglalagyan. Doon naging malinaw ang isang bagay na matagal ko nang hindi maintindihan. Kaya patuloy na napupunta sa isang bahay ang music box. Hindi dahil kusang pinipili nito ang susunod na biktima. Tayo mismo ang nagpapasa nito. Ibinenta ng isang tao, binili ng susunod. Itinapon, napulot, at ibinenta ulit. Hanggang napunta kay Carla, pagkatapos kay Lisa, at ngayon sa akin. Sa huling bahagi ng video, sinabi ni Lisa ang pinakamahalagang bagay. May nakita akong pangalan sa ilalim ng lining. Biglang gumalaw ang kamera. Parang may narinig siyang paparating. Kung tama ako, hindi music box ang kailangang sirain. Naputol ang recording. Iyon lang. Walang kasunod. Napatingin ako sa music box. Naalala kong hindi ko pa kailanman tinanggal ang telang lining sa loob nito. Doon ko unang naisip na baka iyon ang sinubukang gawin ni Lisa noong gabing namatay siya. Hindi niya sinusubukang itapon ang music box.
May hinahanap siya sa loob. Lumapit ako sa mesa. Hindi ko binuksan ang takip. Naalala ko ang babala. Kapag tumunog ito, huwag buksan. Kaya hinintay ko. Tahimik. Walang musika. Saka ko lamang binuksan. Walang laman maliban sa kupas na telang nakadikit sa ilalim. Gumamit ako ng malit na gunting para maingat na iangat ang isang sulok. May nakasulat sa kahoy. Hindi pangalan ni Elena. Hindi rin pangalan ng anak niya. Isa lamang itong maikling mensahe na halos nabura na sa tagal. Para kay Ana. Lahat ng sa iyo, iingatan ko rito. Doon ko naintindihan ang pinagmulan ng lahat. Ang music box ay ginawa o ginamit noong bilang lalagyan ng mga personal na gamit ng isang batang namatay. Sa sobrang sakit ng pagkawala, isa-isang inilagay ng kanyang ina roon ang mga bagay na naiwan ng kanyang anak. Pero nang maubos ang mga bagay na tunay na pag-aari ng bata, patuloy pa rin parang naghahanap ang kahon ng mga bagay na maitatago. At sa bawat bagong taong nagmamay-ari nito, kumukuha ito ng kapalit. Hindi kailangan ng bagong sumpa. Hindi kailangan ng ritual. Ang problema ay simple. May isang bagay na ginawa para mag-ingat ng mga alaala ng isang patay na bata. Ngunit hindi na nito alam kung kailan dapat tumigil. At doon ko rin naintindihan kung bakit nagpaparamdam sa akin si Lisa. Hindi niya gustong bawiin ang mga gamit niya. Hindi rin niya gustong takutin ako. Sinusubukan niya akong pigilan na gawin ang parehong pagkakamaling ginawa ng lahat ng naunang nagkaroon ng music box. Ang ipasa ito sa susunod. Pero may isang tanong pa akong kailangan sagutin. Kung alam na ni Lisa ang tungkol sa lining at sa nakasulat sa ilalim nito, ano ang sinubukan niyang gawin noong gabing natagpuan siyang patay sa stockroom? At ang sagot doon ay nasa isang lugar na hindi ko pa tinitingnan. Sa loob mismo ng cellphone niya, sa mga huling mensaheng ipinadala niya bago siya namatay. Binalikan ko ang mga huling mensahe sa cellphone ni Lisa dahil iyon na lamang ang bahagi ng mga huling araw niya na hindi ko pa nasusuri. Kung totoo ngang natuklasan na niya ang nakasulat sa ilalim ng lining ng music box, posibleng may nasabihan siya tungkol dito bago siya namatay. Hindi ako nagtagal sa paghahanap. May conversation siya sa babaeng nakausap ko kanina. Ang kamag-anak niyang unang nakatanggap ng tawag niya noong nagsisimula pa lamang ang mga kakaibang pangyayari. Karamihan sa messages ay ordinaryo lamang. Nagpatuloy ako sa pagbabasa hanggang sa makita ko mga huling mensahe ni Lisa bago siya natagpo ang patay. May ilang mensahe si Lisa na hindi nasagot. Alam ko na kung bakit bumabalik. Makalipas ang ilang minuto, may kasunod. Mali yung ginagawa natin kapag tinatapon o binibenta. At ang huli, kailangan maibalik kung saan dapat ito nagsimula. Paulit-ulit kong binasa ang huling mensahe. Hindi sinabi ni Lisa na kailangan sunugin ang music box. Hindi rin niya sinabi na kailangan sirain. Maibalik. Doon ko naalala ang nakasulat sa ilalim ng lining. Para kay Ana, lahat ng sa iyo, iingatan ko rito. Kung talagang ginawa ang music box bilang lagyan ng mga alaala ng batang namatay, maaring hindi naman ito ginawa para ipagbili o mapunta sa ibang tao. Ang problema ay nagsimula nang mahiwalay ito sa lugar at sa mga gamit ng talagang para rito. Tinawagan ko ulit ang dating may-ari ng music box. Sumagot siya pagkatapos ng ilang ring. May nalaman po ako, sabi ko. Ikunento ko ang tungkol sa nakasulat sa ilalim ng lining at ipinabasa ko rin sa kanya ang mga huling mensahe ni Lisa. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay sinabi niya, Ana? Opo, kilala ninyo? Hindi, pero iyan siguro yung batang nasa litrato. Tinanong ko kung naaalala pa niya ang flea market kung saan unang binili ni Carla ang music box. Naalala niya ang lugar, pero ilang taon na raw mula nang mangyari iyon.
Hindi niya alam kung naroon pa ang matandang vendor na nakausap nila noon. Iyon lamang ang mayroon kaming lead. Kinabukasan, hindi na ako naghintay pa. Isinama ko ang music box, ang lumang litrato ng bata at ang cellphone ni Lisa. Hindi ko isinama ang singsing at iba pang personal niyang gamit dahil malinaw na sa akin ngayon na kay Lisa ang mga iyon at dapat maibalik sa pamilya niya. Pinuntahan ko ang lugar na sinabi sa akin ng babae. Hindi na katulad ng dati ang flea market. Marami ng bagong stalls at halos puro surplus at ukay ang makikita. Ilang oras ako nagtanong-tanong habang ipinapakita ang litrato ng music box sa cellphone ko. Karamihan ay umiiling lamang. Hanggang sa may isang matandang lalaki na matagal nang nagtitinda roon ang nagsabing pamilyar sa kanyang ukit sa takip. Hindi niya kilala si Ana pero naalala niya kung saan nanggaling ang ilang lumang gamit na ibinenta sa flea market noon. Mula raw iyon sa isang lumang bahay na nilinis matapos mamatay matandang babaeng nakatira roon, si Elena. Ang pangalang nabanggit na rin sa kwento ni Carla. Doon ko na lamang hindi naman pala isang malaking misteryo kung saan dapat dalhin ang music box. May lumang address pa sa records ng mga gamit na nakuha mula sa bahay. Pinuntahan ko yun ng araw ding iyon. Nakatayo pa ang bahay pero iba na ang may-ari. Ipinaliwanag ko kung bakit ako naroon. Siyempre, hindi ko agad sinabi ang tungkol sa mga gumagalaw na gamit o sa account ng isang patay na nagko-comment sa live selling ko. Baka hindi pa ako nakakatapos magsalita, ipatawag na nila ako sa barangay. Ang sinabi ko lamang ay may lumang gamit akong pinaniniwala ang dating pag-aari ng dating may-ari ng bahay. At gusto kong malaman kung may kamag-anak pa itong maaaring pagbigyan. Mabuti na lamang at may kontak pa sila sa taong nagbenta ng property. Doon namin nahanap ang apo ni Elena. Sa kanya ko unang nalaman ang buong kwento ni Ana. Anak ni Elena si Ana. 8 taong gulang lamang siya nang mamatay dahil sa sakit. Matagal bago nakabangon si Elena sa pagkawala ng anak. Hindi niya kayang itapon ang mga gamit nito. Kaya ang maliliit na bagay, hair clips, mumurahing alahas, maliliit na laruan at mga litrato ay inilagay niya sa isang music box. Iyon ang dahilan kung bakit nakasulat. Lahat ng sa iyo, iingatan ko rito. Hindi iyon sumpa. Pangako iyon ng isang ina. Pero habang lumilipas ang maraming taon, isa-isang nawala o naipamigay ang gamit ni Ana. Nang mamatay si Elena, hindi alam ng mga naglinis ng bahay kung anong kahalaga ng music box. Naisama iyon sa mga gamit na ipinagbili. Doon nagsimula ang mahabang paglalakbay nito mula sa isang may-ari patungo sa susunod. At doon ko naisip ang pinakamahalagang bagay. Kung tama ang nangyari kina Carla at Lisa, hindi basta naghahanap ng bagong gamit ang music box dahil gusto nitong manakit. Paulit-ulit lamang nitong ginagawa ang layuning ibinigay dito ni Elena. Ingatan ang mga bagay na pag-aari ni Ana. Pero dahil nahiwalay na ito sa tunay na mga gamit ng bata, bawat bagong personal na bagay na napapalapit dito ay tila itinuturing nitong kapalit. Kaya may kinukuha, kaya may inililipat. At habang ipinapasa ito sa ibang tao, paulit-ulit lamang nagsisimula ang parehong pangyayari. Tinanong ko ang apo ni Elena kung may natitira pang gamit si Ana. Mayroon daw. Isang lumang kahon na hindi kailanman itinapon ng pamilya. Nasa bahay iyon ng isa sa mga kamag-anak nila. Doon ko dinala ang music box. Pagbukas nila ng lumang kahon, nakita ko ang ilan sa mga bagay na nakita na natin sa mga naunang pangyayari. May kaparehong kulay rosas na hair clip, mga lumang litrato, maliit na suklay at ilang gamit ng batang matagal nang patay. Doon ko inilagay ang music box, kasama ng mga bagay na talagang para rito. Hindi ako nagsagawa ng ritual. Wala akong binasang dasal na hindi ko alam. Wala rin biglang hangin o ilaw na namatay na parang nasa pelikula. Isinara ko lamang ang takip
at iniwan ko yun sa pamilya kung saan talaga ito dapat naroroon. Pag uwi ko nung gabing iyon, unang beses matapos ang ilang araw na nakapasok ako sa stockroom nang hindi kinakabahan. Walang gamit na lumipat, walang nawawala, at wala akong narinig na tunog. Pero may isa pa akong kailangang gawin. Kinuha ko ang singsing, litrato, cellphone at lahat ng personal na gamit ni Lisa na natukoy ko na sa mga kahon. Nakipagkita ako sa kamag-anak niyang nakausap ko at ibinalik ko ang lahat. Doon ko rin sinabi sa kanila ang nakita ko sa cellphone. Hindi ko alam kung naniwala sila sa buong kwento. Pero isang bagay ang naging malinaw sa amin nang balikan namin ang huling video ni Lisa. Noong gabing namatay siya, sinusubukan na niyang alamin kung saan dapat ibalik ang music box. Hindi siya pinatay ng music box. Ayon sa naging resulta ng pagsusuri noon, wala talagang foul play sa pagkamatay ni Lisa. Nagkaroon siya ng biglaang medical emergency habang mag-isa sa stockroom at dahil walang ibang kasama sa bahay, walang nakatulong sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko gustong gumawa ng ibang paliwanag para lamang gawing mas nakakatakot ang nangyari sa kanya. Ang tunay na nakakatakot ay ito, namatay si Lisa bago niya natapos ang sinusubukan niyang gawin. Kaya nang maibenta ni Noel ang lahat ng gamit niya, kasama ring naipasa ang problemang pilit niyang tinatapos. At dahil online seller ako, sa akin naman ito napunta. Lumipas ang ilang araw, bumalik ako sa pagla-live selling. Nung una, hindi ko maiwasan tignan ang comments para hanapin ang account ni Lisa. Wala. 1 linggo, 2 linggo, hindi na siya nagpakita. Hanggang isang gabi, habang nagbebenta ko ng bagong batch ng damit, may isang regular customer na nag-comment, "Mine po ate." Bigla akong natahimik. Napansin ng viewers, "Ate, mine ko po yung blue." Doon lang ako natauhan. Natawa ako sa sarili ko. "Sorry sis, akala ko kung ano." Tinawag ko ang pangalan niya at itinabi ang blouse. Normal na customer lang. Normal na mine. At doon ko napagtanto na tapos na talaga. Hindi na kailangan bumalik ni Lisa dahil naibalik na ang mga gamit niya sa pamilya at natapos na rin ang hindi niya nagawang tapusin. Hanggang ngayon, buy and sell pa rin ang negosyo ko. Bumibili pa rin ako ng mga free love items. Hindi naman dahil sa nangyari ay maniniwala akong may kasamang kwento sa likod ng bawat lumang gamit. Pero may isang bagay na nagbago sa akin. Kapag may nakikita akong personal na litrato, sulat, alas na may pangalan o anumang bagay na halatang mahalaga sa dating may-ari, hindi ko na basta isinasama sa paninda. Sinisikap kong isauli. Dahil natutunan ko kay Lisa na may mga bagay na kahit na ibenta na, hindi ibig sabihin na wala nang nagmamay-ari. At tuwing may nagko-comment sa live ko ng "Mine po ate", minsan naalala ko pa rin siya. Hindi bilang multong nanakot sa akin, kundi bilang isang babaeng gumamit ng 2 simpleng salita para sabihin sa akin kung anong kailangan kong malaman. Akin po iyan. Hanggang sa susunod na gabi, ito ang kwento ni Dada.